sabi nga natin, kapit sa inhibitor na muna eh. Cellphone inhibitor. Pinagsasabay-sabay nga lang. Halos ng AP Bren, pahirapan yatang kumapit para ngayon sa side ng Smart Omega. Lalo pat may conceal na agad na kinumit. Mare-reveal naman yung iba using the Astral Echo. Pero ang mapipili kaya ay si Ryota, hindi naman ikinumit muna. Ang gusto lang talaga nila ay makakuha muna ng isa. Si Ryota ba ay makakasalo nung torn apart memory, makaka-flicker out at hindi naman nakaabutan basta-basta. Pero doon si Etomax sa bandang gitna, kamuntikan na rin abutin ng mga kamao ni Flap TZ at yung ibang mga miyembro ng AP Bren. Grabe yung gigil sa torre. Oo, ramdam mo biglang dive in, dive out. At makikita na natin yung mga pokes from Etomax. Kaya naman naging target siya kanina. Lord will march in. Dito sa may bottom lane, dalawang inhibitor turret ang masisira. At mukhang dediretsuhin pa nga. Hanggang top lane ay sira na rin. Oh my, ganun lang kalinis. Wala sila nakukuha ng kill. Nagpapalow lang ng AP Bren. Ang AP Bren dun sa mga members sa Omega, nakapag-push sila. Ganun lang ka-clinical. Oo. AP Bren, ang mode nila ngayon ay macro. Tore lang. Tore lang. Erots lang, erot. Erots lang. Erots lang, mga pre. Oo. Kailangan natin bumalik sa pinaka-roots. Sa basic. Air Basics. Sa air, ano? Airroots. Air-roots. Ano? Ay, okay. Ako yung hindi nakagets sa sinabi ko. Kaya nyo yan, guys. Kaya natin to. Ito na yung sinabi mo, 10K gold lead, 11K pa nga. Para sa AP Bren and still struggling ang Smart Omega dito. Paano ba? Clear na minion wave? Mahirap din ba for them? Wala nang kakapitan. Ang maganda naman dito, Kapit sa base. at least para sa Omega, isa na lang yung dedepensa. Base na lang. Minsan advantage din talaga yun. Lalo na kapag heroes nyo ay Novaria. Yun nga lang, itong wave clear nila ay linear. So medyo paharap. And that also includes yung kanilang Irithel, yung kanilang Novaria. Of course, yung Angela, puro paharap yun ang i-clear nila. Hindi sila katulad ng mga tipong ginagamit ni Itomax na minsan nag-Farsa siya or Eve na galing sa taas. Tapos yung Savior din kasi, di ba, at least may nalalapag. Oh, ayan. Oh. Ano yan? +100, +1, +1. Ano yan? Nagre-recharge yan para mag-full ang mana niya kahit walang mana ang ano. Ganun Ganun pala pala yun. pag naka-blue ka pa rin na kidlat na TP, umuupo pa rin si Oo, nga no. parang dalawa yung recall effect niya. Pwede pala yun, no? Pwede pala yung... So, tingnan natin guys kung sinong team nga ba mapaparicall dahil narinig na ulit natin ang tamboy kung saan buhay na ulit ang Lord. Merong zone out for AP Bren. Even yung purple buff ay makukuha pa nga ni Kyle TZ. So, a bit difficult now for Omega na nandun na rin si Flap TZ sa may bandang Geddy. Magiging target si Nakian! Tinahabol nila kay Elra. Dito si Flap TZ. Kinakailangan makakuha ng -1. Magiging matagumpay sila doon sa kanilang kagustuhan. At samantalang dito naman sa bandang itaas si Ogwen, ang medyo maharap at nagtatry mag-provide ng information. Hindi aabot doon ang Smart Omega para sa contestion. Pero inilalaban nila yung nasimulan na. Ryota tumalon, nakahuli ng dalawa. At talagang tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila kontra sa mga players ng AP Bren na kanina pa lamang. Kyle TZ ngayon, sinasalo na yung damage at wala na umaabot-abot basta kay Kelra. Mukhang maging si Kyle TZ, siya'y mawawala. Parang ito na yung motto na ang mga bida ay nagpapabugbog sa una dahil may kita natin nakuha ng AP Bren yung Lord. Pero Omega makakakuha ng panalo doon sa pagkakakill sa teamfight. Mukhang ito pala ang strategy na gusto ng barangay. Iba talaga pag... Never say die attitude talaga Omega. Meron talagang passive ng Omega. Pagdating ng late game. Ay, wait lang, wait lang. Bonus damage! Way of the Dragon, makakahuli on to Ryota. May penalty zone pang natitira sa may Sanib using the hard card. Pero siya pa rin naman ay tutumba. Kaso umabot pa yung Love Waves. Nawala yung immortality doon ni Ogwen. Makakatakas din si Jackno at hindi umabot doon yung Astral Recall. Pero still, grabe yung palitan. Meron ng aksyon. Sa sobrang crucial, iniwan na ni Chuck na yung minion wave. Dito sa may base kasi kailangan din naman. So, ito na tayo sa point kung saan mamimili ang Omega, mag-clear na minion wave o magti-teamfight. Yun yung hirap pala kapag nasiraan ka na ng inhibitor turret. Oo. Kailangan mo ba bantayan ulit? Unfortunately, last year nabago na yung base building. Makunat-kunat na siya. At natandaan niyo yung Bren, meron time na nagpo-post si Daki na bakit daw ang lambot ng base nila. Dahil pala doon. Dahil doon. Kaya may bago na guys. Pero importante ngayon, nakakahabol na rin sa gold earned dito si Kelra against Super Marco. So kailangan maging maingat na ngayon ni Flap TZ. Feeling ko target na ngayon ng Omega si Flap TZ kasi ganun niya parang naging trend sa kanya yung rotation niya. Tago lang muna sa may bottom lane.
tinry din yun kanina ng Omega. Second attempt, it was successful. So -1 sa team fight. Siya yung palaging taga-angat din. Well, something naman na aasahan mo talaga sa isang Pakito na napakabilis din rotate at makapag-clear ng mga minion waves. Pero mukhang yun na nga yung kinakapitalize ngayon ng Smart Omega. At kung kanina kapit na kapit lang ang nakikita natin sa kanila. Malapit-lapit sa jungles area nila. Hindi na ganun yung nakikita natin ngayon. Dahil ultimo si Q, ina-agro na talaga. Napakahirap pabuli ng isang kill ng sinaniban ng Angela ni Jack Mamba. At ngayon naman si Andorio, natanggap yung sipa. Torn apart memory, magpapatumba na talaga sa kanya. Pero naman yung damage na tinatanggap ni Flap TZ. Ay! May immort! Napakasakit! Hindi nahipan, hindi nahipan. Oh, natahipan, napatsyan. Napatyan pa. Hindi pa masyadong lumaki ang butas. Oo. Para dito sa APBN, nasulsihan guys. Pero again, ito na yung moment ko saan, pag nagkasalubungan, pag merong gusto ng teamfight, makapalag naman boss, sabi dito ng Omega, pero AP Bren, nararamdaman na rin natin na gusto nilang tapusin yung laban. Kaya mauna silang pupwesto dito sa may Lord Objective. Andorio is down. Tapos if yun naman, 8 seconds. Kaya naman pala, kailangan makuha ng AP Bren to dahil wala yung retribution holder ng Omega. 10 seconds. By the way, Super Marco, instead na kumuha ng immortality, pinili niya mag-red potion. Oh! Damage ang kanyang naging choice dito sa laban na to. So magiging critical to. Kasi wala kang immortality. But nakita niyo mga gun nila kabilis na papatumba yung Lord. Oo, ang taas din nga pala nung naging buff sa mga potion Oo kumpara nga. sa noon. Pero tingnan mo naman, ang naging pag-reveal dito ni Eto Max, mukhang medyo naghihingalo na ang HP ng mga players ng AP Bren. Kinakailangan ng tumakbo palayo nung tatlong mga miyembro nila na natitira. Hindi umabot doon ang Astral Recall. Pero wala na munang laban-laban, bawasan na sila. Hindi ko na alam kung anong Grabe. kailangan bantayan ngayon ng dalawang teams. Kung team fight ba? Or a Lord, but still, of course, AP Bren is on the edge. Dahil, or actually, Omega, kasi parang naka-base sila ngayon, or nakaasa sila if ever may makukuha sila sa team fight. Which is good for them kasi nakakasecure sila ng kill. Pero for AP Bren, as long as you have the Lord, hindi pa tapos ang boxing. Sakto na sa kanila si Pakito eh. The Speaking of boxing is not boxing. finished. The boxing is not finished. We haven't seen a blow. Isa blow, Bobby. Hindi mo naabutan. Hindi mo naabutan, Brigid. Pag hindi mo naintindihan, ibig sabihin, matanda na. Hindi mo pa generation. Pero kakaibang generation of Omega ang atin nakikita dahil again, the team fight ang kanilang inaasahan. But of course, AP Bren, alam nila kung paano ang pagbawi sa gantong aggressiveness na speaking of, narinig nyo na. Okay. Ay, si Ogwen. Na-clear pala agad yung Lord. Oh. Hindi natin namalayan pare-pareho. Pero yung waves din ng AP Bren, medyo umaangat. At, Meron nasa gitna, Oo, may tinatrabaho doon Meron si Black nasa Easy. gitna, Ang daming nangyayari! Daming minions. Napakarami niyang kasama dito. Samantalang yung ibang mga miyembro ng AP Bren, todo pigil para makauwi. Yung ibang mga miyembro, dahil si Black Easy, pinagsusuntok na yung base. Nakakaabot naman sina Keldran, sina Eto Max, kaya naman makakatakbo sila papalayo. Pero tingnan mo naman, may na-isolate. Si Ryota na iwan dito. Pero yung Oh my shield na makukuha sa hard guard, hindi Buhay. na biro. Kaso si Ay, Mew, wait, hindi tinanggap. Yung Decimate, naiwasan niya. Naku naman, tingnan natin, aalis na lang muna natin mga Si players. Flap Sabi na ulit. medyo delikado. Hindi na naman nababago. Si Hindi na Flap si ulit. Flap TC pwede makakita ng left jab at ng right jab. Pero the job is not finished yet as Omega is able to defend. Woo! Teka lang, pagod na. Nakakapagod. Alam mo yung nilalaro dito, yung ginawa ng AP Bren, kung aware kayo dun sa whack-a-mole, alam mo yung sa mga Yung yung pinaghahampas ng nahampas mo yung martilyo. lumalabas sa tama, martilyo. tama. Ganun, hinanap nila, pero this time successful sila. Napigilan nila si Flap, hindi namatay doon si Ryota sa may bottom lane dahil dun sa extra na meron dito si Chaknu. By the way, nakagamit na siya ng Flask of Oasis na late game, sobrang solido dahil meron kang favor na maximum level. Tapos yung new item natin na nagbibigay ng sobrang taas sa shield. Kahit taas. potion pa doon si Super Marco, Ramdam kapos mo eh. yung damage. Oo, ramdam mo. Halos wala nang buhay si Ryote. Nung medyo nag-swing ng konti yung maso niya, alam mo na, na may isang sasakay na Chakno. Sabi natin kanina, storyline is kaldagan ng mga mid laner. Hindi nga naman sinabi kaldag sa middle lane. Oo. Kaldag pala sa middle lane. Ang Sa gitna nais. mismo. Sa gitna mismo. So again, sabi natin, for Smart Omega, ang crucial sa kanila dito is hindi pa sila nakakasira ng inhibitor turret. Pero for AP Bren, lahat ng inhibitor turret ng kalaban nila is securely nakuha na nila. Grabe si Flap TZ dito, parang ang hirap tumingin, o hindi tumingin sa minimap. Oo nga eh. Sa buong laban na ito, parang mahati talaga yung tensyon mo kung saan ka dapat
nagpo-focus at tumingin. Pero ang AP Bren naman, sinisimulan at pinipwestuhan na naman nila ang Lord. No, question natin dito is, ano ba ang kailangan gawin ng AP Bren para matapos yung laban? Feeling ko kailangan nila mag 5v5 na. Sobrang kailangan nila si Flapteasy para i-pressure dun si Kelra. Kung sakaling meron ng magamitan ng heart guard, pwede na siya magkaroon ng access dun sa may backlines. Kasi sinabi natin, di ba, yung dive composition ng AP Bren, mataas yung potential. Pero so far, hindi sila nakakahanap ng ganong klaseng dives. And by the way, itong si Ogwen, kahit alam natin na malupit na setter, so far, pinapahirapan siya ng Omega. Hindi siya talaga nakahanap ng clear na sipa. Wala pa tayong nakikita ng sipa na solido na talagang makakapil dun sa may backlines. But that's something na good job na pinapakita dito ng Omega. Hindi sila nagpapahuli dun sa may Cho. Ayun na naman si Flap. Nakaabang na naman. Ay, walang immortality dito si Ryota if ever at medyo malayo mga players ng Oo, Omega. ay! Ibig na ba, Ria? May sipa na nga. Siya na nga yung kinumit pero may knock-up din na nagbubula sa Lord. Aray! Torn apart memory, hindi aabot para siya ipatumbayin. At si Kelra, sinaniba na nga rin ni Jacknu. Kaya naman medyo nag-aalangan na yung AP Bren kahit papaano na ilaban. Kasi kanina pa nangyayari yung si Kelra biglang umiikot-ikot lang tapos nagpapapana. Alam mo kung ikaw yung smart Omega, kailangan mo talaga maging kalmado. Isipin mo, ang dami mong iti-take note. Alin ba, dedepensahan? Yung base, yung Lord. Right! Eto, Max! Secures the Lord! Kaya naman pala, pumali-palibot si Andorio! Oh my goodness, Iba! again. Kakaiba. Built diff! Build deep. Eto. Max range ang nagamit niya sa kanya. Eto, max range, Novaria. Grabe! No miss mga boss. Eto Max with that kakaibang steal na hindi natin malaman. Grabe! Kakaibang. Binatoan ng Candy na mentol. Ni Eto Max. Ang lamig. Nung binato yung Candy, kinagat ng mga Kinagat kalaban. ng kalaban. Kinagat ng Lord. Kinagat ng Lord lahat ng pwedeng kagatin. Oh my God. Oh my God! Kaya makikita natin ngayon, Omega is on the offense, pero mabilis lang yata madedepensahan dito na side ng AP Bren. Bandang likod si makikita natin naman yan! Nahanap na naman! Kahit easy ngayon, medyo pulado, pero bumalik din naman ang buhay kahit papaano. Ryota ngayon ang makakatalo nung ating Way of the Dragon. Immortality Pop, kinopya rin yung penalty zone. Pero yung todo depensa, nagmumula talaga sa AP Bren. Hindi muna papagpasagin ang Omega, pero makakabawa sila ng isa. Flapteasy is down for 70 seconds! Naku, ito na yung sinasabi natin mga TikTok timers. Meron pang minion waves sa may top lane. Kulang na isa para dumepensa ang side ng AP Bren. At meron na ulit ultimate dito si Andorio. Kakaibang decimate ba ang ating makikita ngayon? Kakatok yata sa may top lane! Ryota pumasok! Nakahuli ng dalawa using the penalty zone, pero Super Marco, makaka-flicker out lang din naman. Hindi umabot doon yung Astral Recall, pero grabe na yung damage ngayon ni Kelra. Kinakailangan umuwi muna sa base at mag-regen ng mga players ng AP Bren. Pero mahihintay pa ba yun ng Smart Omega? Kasi kumakatok na sila! May decimate pang natitira! Meron pang Winter Truncheon play na nagmumula kay Andorio, pero sabi ng AP Bren, Buhay pa wala rin. muna! Oh my God. Hindi muna pwede, pero wala! OMG with that oh my God play. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a play. Kung babalik tayo way back season 7. Tama ba yun? Season Tama. 7.